Hulihin nyo na si Bato kahit may pending petition pa sa Korte Suprema. Kasuhan nyo na lahat na kalaban kung sinong dapat kasuhan. Kanino pa ba galing itong mga utos na ito, mga kababayan? Siyempre, sa pinanong eksekutibo, sa presidente. Gagalaw ba yung Department of Justice? Gagalaw ba yung ombudsman kung walang utos ng Pangulo? So, patunay na ito, mga kababayan, na unti-unti na talagang nilalamon ng sistema sa martial law ang bansa natin ngayon. Napapansin nyo ba, lahat ng mga kalaban nila sa politika ay isa-isang ginigipit at kinakasuhan. Sa panig ng administrasyon, mayroon ba tayong narinig na kinasuhan? Martin Romualdez, yung mga sangkot sa flood control anomaly, Saldico, mayroon ba isang nakasuhan na hanggang ngayon? Wala, mga kababayan. Ito lang ang mga kalaban nila sa politika ang talagang ginigipit nila. Para nanumbalik ang mga ginagawa ng tatay niya noon, panahon ng martial law, na lahat ng mga kalaban nila sa politika ginigipit, hinaharas, lahat ng mga paglalabag sa karapatang pantao ginagawa nila sa mga kalaban nila sa politika. Yung iba umalis na lang dito sa bansa natin, nagtago na lang sa ibang bansa. So ito, mga kababayan, ito na ngayon, parang unti-unti na tayong nilalamon ng martial law. Lahat ng mga nagsasalita laban sa administrasyon, kinakasuhan. So ito na ngayon, Senador Marcolita, kinakasuhan na naman ng plunder at saka direct bribery. Jinggoy Estrada, plunder, graft and corruption. O nakamba na naman itong si Joel Villanueva. Si Robin Padilla at saka si Alan Peter Cayetano, Senate President. Malamang sa malamang, kakasuhan din ito ng obstruction of justice. Hinggil dito sa nangyari sa Senado, mga kababayan, ang paglabas ni Senator Bato sa Senado, mga kababayan. Malaking impact yun kay Senator Alan Peter Cayetano at saka kay Senator Robin Padilla. So ito, mga kababayan, patunay na ito na nilulusaw na nila ang kaalyadong Duterte dito sa Senado. So biruin mo yan, lahat na nakikita nila na paraan para hindi talaga makalusot itong si Vice President Sara dito sa kanyang impeachment. Gagawan talaga nila ng paraan. So ito, isa na ito, isa na itong paraan talaga, mga kababayan, na uubusin talaga nila ang kaalyadong nito. Ito si Senator Bongo, malamang may lalabas din na arrest warrant dito, co-conspirator of the alleged crime against humanity, yung war on drugs. Kasama ito sa co-conspirator si Senator Bongo. So hindi malayong mangyari na sa darating na panahon lalabas ding arrest warrant dito. So patunay na ito, mga kababayan. So hindi tayo kukurap, manatili tayong magmatyag dito sa mga ginagawa nila. Halatang halata na, mga kababayan, na talagang panggigipit talaga ito. Si Attorney Respicio ngayon, kinakasuhan na naman ng NBI ng inciting to sedition, yung lantarang nanawagan si Attorney Respicio ng revolusyon. So kinasuhan siya ng NBI ni Director Melvin Matibag. So pagkatapos ni Jason Sa at ni Eric Celes, mga kababayan, ito na si Attorney Respicio na naman. So halatang halata na, mga kababayan, na talagang panggigipit, pananakot ang ginagawa nila ngayon. Ang mainstream media, mga kababayan, tingnan ninyo, walang mga nilalabas na mga balita na makakasira sa gobyerno natin. Lahat na pinalabas nila pamumuri sa administrasyon at paninira sa kampo ng mga Duterte. Ilan-ilan lang ang mga nasa network palabas ng mga patas na balita. Manatili tayong magmasid, mga kababayan, at hindi natin ito lubayan sa pamamagitan ng pag-share nitong mga DDS vloggers. I-share ninyo
Mag-comment kayo sa mga saloobin ninyo. I-share ninyo lahat ng mga DDS vloggers. Suportahan ninyo. At i-share ninyo, mag-comment kayo. Sa ganong paraan mga kababayan ay makakatulong na tayo sa nindigan natin para kay Vice President Sara at kay former President Rudy Duterte.